nating El Clasico na sapakan. Sa Pilipinas. Oo. Kung may Navi at Alliance, sa Pilipinas, Mineski Execration. Alam na this, mga tropa pips. Isa sa mga mga matatanda, mga manong na, mga maoy na itong mga to. Tumanda na kakadota. Di wow, di ba? Kaya tingnan natin kung ano mangyayari dito. Grabe bilis, magsipilian, puro letter R ang dulo ng gustong kunin ng Execration, Gyrocopter, Bounty Hunter, at saka Winter Wyvern. So, sa tingin ko, napaka-focus nito sa economy nitong Execration, lalo na't pinili nila yung Bounty. Tapos, ang lalambot ng, actually, 2 pick pa lang yung malalambot. Pero sa tingin ko, easy kill to lahat sa Bounty Hunter pagdating na mid-game. Ang gusto naman dito ng Gigabyte Mineski, medyo all-in sila eh. Queen of Pain, very aggressive. Tusk is also an aggressive hero. Disruptor, siya yung parang pinaka-pivot, yung parang pinaka-balance hero, comedy gaming. Para lang masigurado nila na kung gagamit ng Tiny Bubbles or Ember, itong Execration, meron silang pan-check. Yes, lalo na. Pero hindi ko rin kasi kahapon, di ba, alala natin kung sino yung mga nanood kagahapon, sa WePlay. Oo. Which is napaka-aggressive kagahapon. Kaya nga. Mineski, which is nag-cause sa kanila ng mid game. Pero nanalo pa rin sila eh. So sa tingin ko, nag-i-stick pa rin sa kanila sa mga strat nila. Nag-i-stick. Tama. So bukod doon, nag-stick din ng Execration sa kanilang pangarap sa buhay. Puro letter R. Oo. Yan, di ba? Imbas we will take a Gigabyte Mineski, and before we continue with that, matutuwa ako kasi napakadami ng sinasabi kaagad ng mga nasa chat. Easy lang kayo. Tingnan nyo po yung lineup ng Gigabyte Mineski. Currently, wala si Ryo Hasegawa. Dahil currently, masama pa rin yata ang pakiramdam sa balita. Balita ko, nasusuka daw so baka buntis. Oo, siguro Feeling ko, buntis. 12 months na. Kaya abangan natin yan. At shoutouts nga pala kay paring Jeyo. Oy, Jeyo! Oo, kasi sabi niya, ako nang bahala guys, kahit di makalipad si Bimbo. Oo. Tiwala lang sa mga tropa natin, lalo at magkakasama na yan. Oo. Kahit naman sabihin mo mawala yan si Ryo, marami pa silang reserve na magre-represent sa Binance. Kaya nga. So yan, anong sinasabi dito sa chat? Late stream. Easy lang kayo. Medyo maaga-aga nga tayo ng konti lang naman. May delay lang talaga kasi para ma-prevent namin yung stream sniping. Binabati ko kayong lahat. Okay? Walang, hindi kami, kasi kahapon, anong oras pa kami nag-start kagahapon? Mga 9:30. Oo, so mas maaga pa talaga kami ngayon. Oo. So, Naku, sinira nila yung pangarap natin. Tiny for Execration. No Wisp. Pero napansin ko, they really like to pick Tiny last. Kumbaga parang panggulat pick. Pero di ko sigurado kung magagamit ba nila yan. Looking at the bans, medyo standard naman. Only the Magnus is the one standing out. Parang wala sa wisyo. Parang, tara ba natin yung Magnus? Parang yun nga eh. Oo, kasi sa tingin ko kilalang-kilala nila yung Mineski. So sa tingin ko, hindi naman nila nakikita na masyado nagagano ng Mineski na naman. Bira. So, nagulat lang ako sa ban nila last ban with this Magnus. Okay. Dito sa Gigabyte Mineski, the last ban, Beastmaster, another niche pick na pwede gamitin ng Execration, but I don't think they would go for a Beastmaster. Ang isang bagay lang na naisip ko kung ba't nila binan yung Beastmaster, alam mo kung ano? Kasi letter R yung dulo. Ay, siguro naririnig nila dahil sa Twitch. Beautiful. Anyway, Gigabyte Mineski is looking for the next or the last support. I think it's either a support or an offlane kasi Tusk yan. Play offlane and play support. So, pero sa tingin ko, kailangan pa nila ng isang solid na kung sasabay sila sa lineup ng Execration, which is kulang sila sa sa palo sa right click eh. Kasi pansinin mo to, which a Gyro, a Wind Ranger, and a Tiny. Oo nga. Sa right click walang mukhang dehado na. Kaya nga, may helicopter, may pana, yung isa may walis ting-ting. Oo, diba? So kailangan nila sa tingin ko ng right click hero. Pero we never know, napaka-surprise pumili nito Mineski. Hindi mo wala sa meta lagi yung mga pickings nila eh. So, nakaka-surprise sa lahat ng mga Kaya tingnan natin kung anong iisipin ng Gigabyte Mineski, or are they waiting for ano kayong hinihintay nila? Hindi ko rin alam. Pero sa tingin ko mukhang Raid King na naman ito eh. Ito, hula ko nag-CR. Nag-CR si Jules. Hikes. Pero easy lang tayo. Yun na po si Unjing. So, ito na nga. Support, Undying na offlane task. Pero pwede rin naman mag-offlane si Unjing. Undying can also play offlane in this setup. But it would be Chessy Vash playing the task, definitely. An offlane. So yun po mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko sanang pahinaan yung sounds ng speaker. Ayan. At saka magbumpatiin syempre yung ating mga sponsors, ang ating main presenter, Gigabyte, ang ating co-presenter, GameX, ang ating iba pang mga sponsors, ViewSonic, and Mineski Infinity. Yun, napakagaling. Natututo na. Oo, natututo na si Kuya Binrap mo. So, balang araw, matik na yan. Kumbaga parang, pag tumulala tayo, bigla ka na lang. Patay tayo dyan. So, yung tanong ni Raging Kamatis, Denki, wala pa bang visa si Bimbo? Alam mo? Medyo alam mo naman, pagdating sa Pinas. Pero, magkakaroon yan. May naayos pa naman. Naniniwala tayo, balang araw. Kayang-kayang solusyon yan.
So yan po mga kaibigan, habang nag-uumpisa tayo, syempre grabe namang liwanag yan. Ano to? Sino ang binasbasan? Sino ang anak ng sino ang anak ni Papa Jesus? Ito. Kaya pala. Oh. So, it's early warning para dito. Kaya nga. So yan po mga kaibigan, pakilala natin to isa-isa. So, on Mineski team, we got the Kerry tuloy. Nasanay na ako na Kerry. Support Jules as Disruptor. Tapos, si Jesse Bash as Obvious. Offlane, Taskar. While G or si Gio Ramolete as Undying. Tapos, Raging Patatas as Ember Spirit and Kuku Wow with the Blood Feather Immortal Winopay. Sa kabilang side naman ng mapapakilala natin yung mga old school boys from Execration. Ito na si Paring Bayabas as Tiny. I-click mo yung kabila. Yun na si professional throw player. Feeling ko si Shanks ba to? Hindi, may Shanks. May Shanks eh. Andiyan si Shanks eh. Si Bagyong Chris? Siguro nga. Oo, pero hindi hindi na. Tingnan natin. Mamaya na. Tawagin natin siyang PTP. Professional throw player as Bounty Hunter. Andito naman si Shanks nga. Yun, nagkamali ako. As Wind Ranger, si Kimo would be playing Winter Wyvern. Yan si Articuno. At last but not least, si Nando. Si Nandong Tecmo. Ang may gamit. Dating iniisip-isip lang namin kahapon. Oo, yan. Player yung namin kagawin niya pala siya. Oo, so ngayon makakompleto ko na. So yung mga predict ko na mga makakaakyat sa ladder ng Dota 2 sa Pilipinas. Si Jaco, si Kuku, si Nando, ngayon si Rapi. Perfect classico. Isa na lang, sino kaya mga kaibigan? Ang hula ko si si Kirito eh. Oo. Ayan na. So buo ko na yung Magnificent 5 ni Kuya Denki. From 2011 hanggang ngayon. Oo, Kirito. Yan, pinipredict ko na magiging ultimate player ka. Lalo na sa pinakita niya kagahapon. Oo. Talagang ultimate plays yung mga pinapakita niya kagahapon. Yung mga players naman natin ngayon, talagang mga ultimate na may mga napatunayan na to. Yung nakagad patay ang courier mga kaibigan. Nakalimot ang Mineski kalaban nyo. Exec! Nangyari sa Pinas. Sige. So, nangyari dito. Teka lang, may problema tayong technical. Patingin nga muna ng brackets para mag-review tayo ng konti. Check natin para may pakita ko sa inyo kasi meron lang tayong aayusin. Ayan, yan po ang natin. Yan ang scores natin ngayon. Currently, Raging We Play, medyo na 0-1 sila. Gigot Mineski is in the currently at 1. TNC Pro Gaming and Execration, wala pa rin silang score. So, buti po naman walang nangyari. Pero sayang, na-miss natin. Yung Courier Snipe, which is talagang balak na nila yun eh. With that Bounty Hunter. Kaya nga, pagkapanganak pa lang ni BH, yun na yung plano niya sa buhay. Hindi ko alam sa Mineski ko bakit hindi nila naisip. Tama. Oo. So, I think that's a disrespect kami from Mineski. Hindi nila parang hindi nila siguro, ganito na lang. Sa sobrang pro nila. Hindi nila parang hindi gagawin. Pero tingin ko ayan, mamamatay si Gio dito mga kaibigan. Ayun! Na-courier, na-first blood din courier, na-first blood pa si Gio dito. So, at yung pangalan ni pamangkin niya, Undying, namatay ka agad. Oo, ang unang-unang namatay. Oo. Dapat siya yung huling-huling namatay. Kaya nga, Dota 2 Logic, beautiful. Mag-uusapan na naman ba natin yung Logic dito? Oo nga. The armor? Hindi ko nga alam eh. Yan, so yung mga katanong dyan, kung meron daw bang visa si paring Bimbo or Richie Potato, di pa natin sigurado dahil yung mga bali-balita ay malapit na. Pero huwag kayong mag-alala kasi si Kuya Jeyo nyo ang kumbaga parang lalaro. Ready mag-stand up. Siya yung mag-stand up para mag-stand in beautiful. Stand up, stand in. Nice reference You're naman. learning mga kayo, natututo na. Ayan na, si Midrock, kaya na niya mag-solo play. Kaya nga, si parang Jeyo na ang bahala kung sakasakali. Pero syempre, kapit Pinas, di ba? Kapit lang kayo sa mga garter ng beef nyo dahil baka, di ba? Beto. Naku po, Jesse Bash. Jesse Bash nangangarin dito pero yan, defensive snowball mga Nice kaibigan. one. Diretso atras. Dahil ko malulusaw pa rin siya dito, Boss Denki. Ayun. Pinakain ng racket ni Nando. Almusal sa umaga. So sa tingin ko, tama ba dito yung skill build which is the decay first? Kasi nakita naman natin na haharap sila sa tri-lane. Kailangan niya ng soul ring para mailigtas siya si Bash. Tama ba yan? Kailangan din niya ng action. Kailangan niya ng kahit paano level. Mali si Kuya Denki mo. Sasabihin ko sana, mas maganda kung level 1 tombstone. Pero ang problema, tawag dyan, na-nerf na po yung level 1 tomb. Pero to, lubit mga kami mula kay Nandong, kay Shax pala, kay Shax. Hawal mo sa ito. Grabe talaga to si Raging Potato. Pero hindi ko mabubuhay pa rin siya dito eh. Pero si Jules na lang daw. Si Jules na lang. Nice trade. Sa tingin ko napakabayani talaga nito yung Jules. Pero anong ginagawa ni Jules doon? Ay, hindi pa rin. Ito si Yun PTP. lang na naman. Si PTP. Grabing galawan dito ni PTP mga kaibigan. So,
Saan siya dumaan? Kanina nasa bot lane lang siya, di ba? Parang siya yung nagtitipid kanina ng kulay blue eh. So baka nag-double TP dito coming in from Execration. Let's look at the top lane. Kung kamusta naman yung matchup nito. Goku versus Tiny ni Bayabas. So, melee versus range, alam naman natin, lalo na may support pang duel na nakabantay. Point of quit na agad. Bibilig ba din si Goku? Let's wait for it. Professional pro player again! Na naman, again with the boosted programming from PTP. Mamamatay Oh! pa ata si Julito, mga kaibigan. Patay si Ayun, Georgina grabe Wilson. talaga Patay si pa si PTP. BYB. Pero mamamatay si Bayabas. So, nice exchange para sa akin. It's a support for a Tiny. Oo, medyo okay na exchange yun para sa Gigabyte Mineski. Pero ang sa akin dito, ganito lang. Si professional throw player, sulit. Yung pagkakadrop sa kanya ng BH. Kasi sa Pilipinas, alam mo, anim ang role. Di ba may position 1, position 2. Siya position 6, buset role. Ikot-ikot lang sa mapa. Just being, an annoying little tutut. Yan, bawal tayo magmura. Alam mo naman. Pero alam mo na yan. Alam mo. Oh, pero ito Avalanchers. Tinos, mga kaibigan. kaibigan, sure din talaga. Pero kita mo na, sa kada ikot niya ng lane, hindi pwedeng walang namamatay. Which is, yan ang isang example ng isang magaling na bounty hunter. Kaya nga. So yung bounty hunter na mga napaparan natin sa pub, usually nag-i-invest, tas ang ginagawa lang pa, ewan ko, nagpapatuyatoy, nagpapalaki ng itlog. Pero yan mga kaibigan, nakita nyo, bawat puntahan niya may namamatay. Shot literal na bash stampede ng dito, ng Execration. Ako po, Jesse Bash. And Gio taking damage from that flak cannon goes to show na si Nando in control of his lane. Kahit nasa malayong yung support niya. Oo, tama naman. Hindi siya Napupulang takot-takot. siya dito. Pero nagkasapa ka agad sa may taas, mga kaibigan. Kukiling Bayabas at mukhang nag-destiny band na naman. Kaibigan. Nagkabit yung nila, puso. Nagkabit yung puso, wala sila namatay. Yun ang So, puso. sa top lane, mukhang masyadong magulo yung laging patayan lagi sa top lane. Kaya nga. Well, it's pretty much understandable. It's a tiny off lane. At alam nga namang tumulala lang siya doon. Kailangan niya ng backup, kailangan niyang make a win. And the next best thing that Tiny can do is to avalanche toss someone. And kumbaga parang hanggang sumuko. Oo, hanggang sa mapa-atras mo, Oo. maparegen mo. Or kahit hindi mo mapatay, maparegen mo na lang. Kaya nga, pag napiko ba, ikaw ba, hindi ka ba mapipikon? Babatuhin ka ng bato. Di ba? Sabi nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ang mas masama pa doon, babatuhin ka na ng bato, ibabato ka pa. Ibabato ka pa, yun nga. At ito pa, walang tinapay na item sa Dota. May mangga. May mangga. Oo. Diba? Pero Oo. may rin, may malunggay. Kaya nga, oo. Ayun nga, shoutouts nga pala dun sa mga kaibigan natin sa Batangas na balitaan ko, meron daw silang sariling pa-tournament. Yung MPGL, Malunggay Pro Gaming League, naalala ko na naman tuloy. Shoutout sa inyo. Oh, patay mga kami, Rage for itong killing Bounty Hunter finally without the aid of detection, just utilizing, I think, the burn. Manual burn. Manual burn, manual shield. Oo. Saka yung manual. Meanwhile, sa bottom, happy naman dito sa lane talaga yung Cairo which is nagagawa naman nung Nikimo yung job niya na palayuin yung mga offlane So, tingnan natin yung gitna. Kamusta naman? Raging Potato is just chilling. Pati nga ng mga item niya, click mo nga siya parin doon. Kasi, yun. Pero maganda yun niya. Maganda yung sukat niya dito. Ako po! Chicks na tali! Grabe talaga! Ayun! Wow! Ninja ka to! Para tumakbo and he's just gonna TP out. Nag-iwan pa ng bakas, larawang upas. Grabe to si Bimbo. Paano niya nag-iwan siya ng illusion doon? Hindi ko nakita kung kailan siya nag-iwan. So, sobrang bilis ng mga pangyayari. Alam mo, sobrang, kumbaga lahat kayang kunin ni Bimbo talaga maliban sa visa. Yun lang talaga. Nahihirapan na sa doon na siya nahihirapan. Di mo, ang bilis niya mag-teleport, pauwi, pabalik. Pero visa, nahihirapan ako. Oy, ito! Chicks na tayo na naman ba? Hindi. No P. Pero ito, mag-aggressive na dito si Raging Potato. Kaya niya, pero hindi. Tingin ko hindi pa niya kaya. Oo, panakalaban niya Diba? Wala naman siyang pansalag Oo, kaya nga. Wala siyang, ano ba panlaban sa Archer? Yun nga, shield. Oo, shield. Wala siyang shield. Wala siyang tunay na Aegis. Kaya nga, hindi niya dala-dala yung Stouters, Shielders. Malungkot. Nando naman, kamusta siya? Meron siya ditong mangga. Speaking of, kasi galing siyang Cebu. Pero again, Bayabas, killing Kuku. So yun, para sa akin, automatically, Bayabas and PTP, sobrang sulit ng pagkakadraft. Killing Queen of Pain, walang kalaban-laban. The first damage from Avalanche Toss plus the right click alone of BH. I think may shuriken pa. Level 3 shuriken. Level 3 shuriken. Beautiful. Ngayon, nakikita na Luna ngayon nagkaroon pa ng track. Kaya nga, ngayon track Dota na to, slash stats, it's time. Jesse Bash might be scouted. Oh, but Raging Potato, I think, would be the first target. No, it would be the toss. Tingnan natin kung kakayanin nila yung armor ni Jesse Bash dito. Pero sa tingin ko, alam na nila Wala silang detection Bounty Hunter has sentry, so meron siyang pang-compra dito. Kung
kung sakasakali pa naman may nakimo. Nagpayelo sa sarili, pero ito magandang coverage. Hiroshima, Nagasaki would fall down, pero wala, tinamaan. Naku, tuloy ang World War II. Pero tingnan natin dito kung kakayanin ng Mineski yung engagement dito. Pero sa tingin ko, sobrang extended nila dito. Yung nakita nila na pero na yung Kasi ang lambot ni Morrigan pa dito, kumupalat sila no items. Ako po nagpresenta si Jesse Bash, nag-Adobe audition. At ang masama pa doon, nag-rotate pa yung Queen of Pain. Kaya nga, nagkamali ng tinawagan mga kaibigan. Oo, lalo na't napakapangit nakita ko yun, na nakapatay pa sa top. Bastos talaga ito ni Bayabas. Siyempre nakita mo naman na wala yung Queen of Pain. Mag-aangas ka talaga, lalo na Disruptor lang. Disruptor lang yun, Jules lang naman daw yun. Jules lang yan! Oo, so that's mga kaibigan is 11-3. Eto na naman po tayo, Minenki. Ayan. Is it another late game by Mineski na naman ba to? Hindi! Oo. Hindi! May Tiny Wind Ranger May Gyrocopter. Gyrocopter. Kompleto si Gods, not to mention, meron silang coverage with Bounty Hunter na magbibigay sa kanilang track nota. So ngayon ito lamang ka na nga sa early game. Meron ka pang track gold. It's the thing na para sa akin magbabaon sa Mineski sa utang. Mamaya, Oo. later in the game. Kaya nga, so kumbaga parang nasa maglas dito ang Mineski. I think the only thing that they can do right now is to outfarm for I don't know how. Pero kailangan nilang i-outfarm yung Gyrocopter na ngayon na sitting pretty. Look at this. Top 3 net worth is being held by the 3 positions. Oo. From Execration, the mid, the off lane, and the safe lane. Nakita mo. Lalo na napakahirap bumawi sa parang lalong ayan. Siguro napapansin ni Raging Potato dito, clear na clear siya mo lalo wala yung Bounty Hunter. Oo. Pero sa tingin ko pag na-sense naman niya, napasi-sense ng Bounty Hunter yan na nawawala yung mid lane Kaya- mukhang mabisita nga yung jungle nila, di ba? Pero ngayon naman, the thing for Mineski is hindi gagawin ni Page yun. I-anticipate na niya na merong sentries ang Mineski. Pero mamaya na nakurunan sila Mineski. Tinos! Si Wind Ranger! Dagdag to naman ito! Grabe naman yun! Grabing combo naman. So nakikita nyo dito, kaya gaano katagal na sila magkakasama. Kaya nga, grabe dinaig pa mga kaibigan ng kombinasyon na mag-shota. Parang nagtigtigan siya sa mata. Pitos mo ako, Bebe Grill. At ako na bahala. Ako na ba? Masashackle ko yan. Nakikita mo yung professionalism. Kaya nga. Pero sa bagay, I think sa sobrang dalas ng mga Pinoy gumamit ng Wind Ranger, parang kabisado nila yung lahat ng angulo, yung mga sulok, mga ganyan. Pero sa tingin ko, ayun, may namatay sa baba. Kung pati sa mga kilikili mo, pero patay din siya as usual. So nakita mo yung power nun, mag-isa lang siya. Oo, double kill mula kay Nando. Mula kay Nando. Hindi, tatlo pala sila dalawa pala sila ni Winter Viper. So, kahit na it's still a 2-for-1 trade, lalo na si Nando pa yung nakakuha ng kill. Kaya nga, tayo mo nang mabuo niya, nakabuo na siya agad ng maskara at saka ng boots kasi ganito yan pare. Pag helicopter ka, anong unang-unang mong bubuin? Maskara. Malamang, di ba? Maskara. Pag, hello, Eagle 1, kailangan ko ng maskara. Lalo Over. na, mahangin pa. Oo. Taas-taas ng altitude mo mahangin. Kaya nga, ganun yun. Napaka-basic, di ba? May iba, kailangan daw ng baril ng helicopter. Bakit? Kailangan. Ang kailangan mo, maskara. Tsaka bota. Tsaka dalawang espadang magka-cross. Yan na, totoo na kayo. Ayan na, AFP, alam nyo na. Alam nyo na ngayon na Oo. pag nagano kayo na alam nyo na binalak nyo magpiloto, alam nyo na makinig kayo kay Oo. Denki, Diba? maskara. Kaya nga, maskara. Kasi napansin ko, yung mga karamihan sa mga Pilipino nawawala ng pag-asa sa gobyerno natin. Napakasimple ng problema natin. Ang solusyon lang, teleportation device at saka Gundam. Pero mamaya na yan ako po, Jesse Bash. I think taking damage passively. Hindi nga siya pinapokus ni Nanto eh. Oo. Yung presence lang ni Nanto, masakit na. Oo, nakikita mo yung Black Cannon, napaka-destructive skill talaga. Oo. Hindi nga nag-effort eh. Parang sabi ni Nanto, masaktan ka boy. Grabe na. Alam mo, kung ako sa Mineski talaga dito, maghahanap ako ng kabilang sulok. Gagawa ako ng panibagong lane sa may kabila. Oo. Para mag-farm. Because with this kind of situation, it's Execration's money roll right now. Patingin ang network, parang, my goodness. Nakita mo naman. 6K. Oh, pa 6K na pala, which is napaka masamang pangitain to sa Oo, business. 6K at 12 minutes in So that's like 2K gold per second. Mali ba ako? Feeling ko mali ako. Pero mali. I failed. Uwi na. Hindi ako hindi kita masuportahan yan dahil wala talaga akong alam sa mga. Oo, din. Basta sabihin natin malaki ang kinita nila. Yun na lang. Pak. Pero yun. Pero grabe ang kinita nila dito mga may 6K gold. Secured by Execration per hero. Meron siyang at least 1.2. 1.2 something. Oo. Beautiful. Mamaya na yan. Ako, Jesse Bash. Nalagyan kagad siya dito ng track. Okay na yan. Samantala, nagsasama-sama ang Mineski. They don't have
much choice. Kundi Makoto, ba't ka Ay, nag-smoke? Why? Ano to? Ngayon ko lang nakita sa Mineski yung ganitong galaw. Mag-i-smoke Tol, ka. trinak ako. Anong gagawin natin? Eh, hindi ko alam. Mag-i-smoke Mogs tayo. Galing. Napaka. Ang galing. Eh, anong gagawin siyempre ng Nag-Frankfurt to. execution dyan? Nag-Frankfurt to. Nagdanyang yan. Nagdanyang to. Ano nangyari, Pagka-tra- Mineski? Grabe, nag-3K yung galawan mga kaibigan. Pero okay lang yan. Nagsama-sama ng Jigsaw execution there. For Mineski to actually, come into the banks of the homegrown Pinoys from Cavite. At yan, sabi ni Hindi mo kakagatin ba ng Cavite, no? Smoke sila, malaga natin, Oo, bye-bye. nakatak na. Ewan ko nung nangyari kay Jesse Bash. Hindi ko alam. Pero siguro sa tingin ko tama, which is, pwede natin sabi, ayun, pero mga kalas, mga kaibigan. Oy, Mukhang yes. mamamatay si Jules dito, pero tingnan natin, ayun, isang Patay apa. ka. Isang apa lang siya lang si Jules, mga kaibigan. Nakita mo kung gaano kalambot. Patay-patay yung aso niya eh, no? Kalungkutan mga tropa. Kung pa, able to blink out to safety, pero ang problema, wala naman siyang nagawa. Hindi man lang yan, hindi man lang siya mga naka--1. So take note ha, ganito. Ang lakas sana ng aggression ng Mineski, pwede nila magamit Shanks, Maita in the hands of Raging Potato. So, si Raging Potato ang pag-asa dito ng Mineski. Kaya ayun, nagwas-iwas no, nag-fire dance na siya dito para mag-TP sa top, pero nagkaroon ata ng miscommunication kasi nandun si Queen of Pain farming. Oh, okay, mag-jungle na siya. Hindi sila pwedeng hindi sila pwedeng spread out sa map eh, lalo na yung bounty hunter. Katulad yan. Mamamatay agad si Pinitas ka agad, easy track goal na naman yan, pati nga na fight recap mamaya. Gusto ko lang sukatin kung gaano kalaki kinita nila. 6K, 600 ka agad yun. Nakalain mo, para kang dumaan sa pulube, nakapulot ka ng 600. Dahil pa yung alchemist na nakakuha ng bounty. Sana ganyan sa totoong buhay, no? Pag may pinatay ka, may lalabas na goal. Siguro ang daming mga mamamatay tao. Sigurado na yun. Mga pinaprosession. Ang matindi doon, lalasitin mo para makuha mo yung gold. So may mga nakaabang. Oo. Ayan, sorry po guys. Pero alam niya kung nasaan si Coco. Alam talaga yan. Nakitang-kita naman na naka-track siya. Pero siguro hindi niya in-expect yung Invis room niya eh. Ni Bayabas eh. Kaya nga eh. Dito nasa si JC Bash Soho. Si Jessica Soho. Wala. Yung mga nagtatago siya dito, no aggression coming in from Jesse Bash. Kailangan siya ngayon ng kanyang team eh. Siya yung pinaka-BH nila eh. Siya yung pinaka-dapat nagagang. Siya dapat yung nagro-roamy. Pero sa tingin ko bakit nagtagal siya masyado nag-stick sa baba lalo na't hindi effective dual lane nila nung anday. Sa tingin ko dapat nag-gank na lang siya gaya ng ginagawa ng Bounty Hunter. Eh wala, tingnan mo nga, napabili na lang siya ng mangga. Ginamit na niya mga kaibigan, bumili siya dito ng Magic Wand, Magic Stick, Magic Wand. So ngayon, Aghanim Scepter na si Shanks. Naku, Oo, grabe. nako, yung mga isang Yonko ay nandito sa... lalo na't may haki na siya ngayon. Kaya nga, patay tayo dito mga kay. May haki naman talaga si Shanks eh. Ang problema dito, dalawa kamay ni Shanks. Hindi siya naputulan ng kamay. Nakuha niya na yung ability na naman isang kamay. Oo, kamay-kamay no mi. Pero mamaya ako po, Raging Potato might be in danger. Sinuri na Avalanche, hindi na kailangan ng comedy. Mga kaibigan, nakikita natin dito isa disaster for Mineski. Oo, pinaglaruan ng execration at malamang nag-high-fivean ngayon sila Kimon. Lalo na't magtotropa yung mga yan. Oo, kinikilig na niya si Kimon. Trash talk na yan. Libre trash talk mga tropa waves mula sa execration. Mineski is feeling out of place. Ano ba? Sino ba pinaglaro nila dito? Baka naman yung mga, yung mga chicks nila pinaglaro nila ngayon. Oo, baka yung mga chikas nila ngayon. O baka yung Mineski. Tara, tayo, AI, palaruin natin. Oo. Pero hindi, joke lang. Siyempre, I think Mineski is just losing in terms of executions. Parang early game was just too snowbally. Nung nakuha yung courier, nakakuha ng first blood. Tuloy-tuloy yung action ni Bibi. Doon sila hindi makabangon. Saka sa tingin ko dapat dito, mag-stick lang sila sa farming lang lalo at kailangan talaga ng item ng Emperor ngayon. Yung Emperor ngayon, which is travel pa lang, badly needed. Pero ito, magkasa baba. Mga kaibigan, napakagandang goal dahil walang tinamaan. May tinamaan naman ako. Ang ganda naman ang Winter Skirt. Patay si Tino dito sa Dragon. Oo. Mga kaibigan, so wala na itulong dito. Ayun, pero ito mga kaibigan, comeback fight nito ang kato na Mineski. Grabe talaga si Nanto mga kaibigan. Inocerin dito, Raging Potato tumatakbo, naglaunod pa naman. Dalawa! Maraming avalanche yun! May Bayabas mga kaibigan! Ito na, quick kuku, buyback! Ito na, sa tingin ko, ito na kailangan ng Mineski para maka-comeback sa kanilang malaking pagkatalo sa gold. So, ituloy mo, kuku, ituloy mo. Tinipihan na lang sa mukha, nakabelat pa! Pero babalik pa ata siya ni Bayabas dito mga kaibigan. Wala. So, Bayabas with a Shadow Blade and a Blink Dagger. Grabe Kita naman mo po to. Pub na pub. At an 18-minute mark. Oo.
Napakadaming pera ni Tiny, mga tropa. Hindi na niya kailangan ng Aghanim. Hindi niya kailangan ng... Ay, mag-Aghanim din siya. Sorry na. Kailangan niya yung tingting niya. Pero sabi niya, gusto ko mag-Shadow Blade. Tapos tinanong siya ni Kimo, bakit? Bakit ba? Sabi ni Bayabas, pangarap ko to, bata pa lang ako. Mag-Shadow Blade. Gusto ko mag-Shadow Blade. Yan ang nilagay ko sa namin. Ay, grabe! Grabe! Isang suntok na tanggal yung ngipin. Kaibigan. Sige, joke lang. Nice. Nothing against you, Pizza. Pero natanggal talaga yung ano, alaga mo dun eh. Tanggal ang bagang. Natanggal eh. Naramdaman ko eh. Oo. Alam mo yung yung headbutt ni Sakuragi, ganun. Oo. Nakahanap siya ng Bayabas na matigas. Kinoto. Tanggal yung ngipin. Grabe talaga. Grabe ko tong kap to si Bayabas. Ito, ganyan mag-smoke. Pag mag-smoke, ito, payo. Denki pro tip number 1. Mag-i-smoke kapag hindi ka nakatrack. Oo. Hindi ko talaga alam yung ginawa ni Jesse Bishop. Nag-blank ko talaga ako, mga kaibigan. Pero ito, napaka-expected naman ito, lalo na may Aghanim Scepter na yung... At napakabilis ng attack speed niya with the Shadow. Tapos, naka-medal na rin si... Kaya nga, first honor kasi. Siya na kasi yung first honor eh. Katama na may medal siya yung mag-Jota. And now, Roshan is dead. Aegis will be taken by Shanks. Ano pa ba ang kailangan ng Yoko na to? Hindi na nga. Hindi na mamamatay ito using that wind run ngayon at may Aegis pa siya. Ano kaya kailangan gawin? Ikaw, Denki, kung nasa kalagayan ka ng Mineski, ano ang dapat mong gawin? Uuwi ako sa bahay. Mag-ano ako? Ewan ko. Hindi ko alam. Mag-google search ako. Ito yung mga pagkakataon na hindi mo pwede, kahit si Siri hindi niya alam ang sagot. Hindi alam ni Siri ang sagot dito sa ganitong klaseng problema. Kahit si Vice Ganda, wala siyang ma-advise sa'yo. Oo. Feeling ko ang kailangan lang ng Mineski is to get a grip. Huwag masyado kampante. Problema yan ng lahat ng pro players eh. Sa tingin ko, hindi ko pwedeng, may mga pagkakataon talaga na kampante ka. Diba? Pag nagkaroon ka ng item na maganda, kampante ka. Pero kailangan, feeling ko, you need to be at your toes. Yun nakita ko sa Team Secret. Lagi silang parang every fight, parang last fight. Every match, parang akala mo, buwis buhay. Pati yung mga Chinese teams, akala mo may kinuha ng mga terorista yung mga magulang nila. Oo, kailangan nila manalo para maka-ransom nila yung... Oo, parang ganun. So feeling ko kailangan ganun eh. Every game, kung talagang professional ka, dapat hindi mo, walang parang joke game, walang dapat ipata. Ito, napa-S na. Sabi niya, S yan. S, tama. Nahihirapan na nga sila mag-farm dito. Nakita naman natin kanina sa top lane, magkasabay na sila. Ayan, ngayon, group up na sila. So, wala silang choice eh. Masyadong kontrolado na execution yung mapa ngayon, lalo na ilang tower, ilang tier 1 towers. Basag na lahat, oh. So, wala silang choice dito. Either ibigay nila lahat ng tower na yan or magsama-sama sila at lumaban sila ng clash. Kaya ba? Ngayon, ito, maganda. It's a step in the right direction. Yung ginagawa ng Minis. Rage Potato, tingin ng Lasin. Please. Pag yan natin, ay pa. Big win na friend. Yun, nakuha niya dito yung Lasin. Now, Battlefield is pretty much close. I think it's over. Tama sa kanyang PM. And this is actually a hope for Gigabyte Mineski. Ang problema kasi sobrang layo. Layo talaga ng mga item. Nakita mo naman yung item ni Nando. BKB and Yasha, tas yung pinapangarap niya na piloto. Mascara Festival. Ayan. May engagement ring pa siya dito yung siksik ni Basilio. Kahit di niya kailangan ng crispit dito. Pero ito na panahon na ni Nando para umabante. It's time. Dapat naman talaga kasi lalo na nasa kanila yung Aegis at Immortal. Dapat talaga umabante ka na dito. Hindi mo nahihintay ma-expire pa yung Aegis. Kaya man. Kulong. Malalagay sa masyadong Ay nako mga kaibigan, napakamaling bulbulong. Kaya nga, nagpresenta na naman yung mga tropa Pepsi. Sa sobrang lamang dito ng execration, kahit sino lumitaw, wala silang pakialam kung hindi nila. Nando! With the BKB! Grabe talaga. Hindi, nakita siguro naman nila na may BKB. Pero it's a wasted ulti for a wasted BKB. Exactly. Oo. Pero that wasted BKB is not that much. 10 seconds sa BKB yun. Nando for another BKB pop and that 9 seconds. Napakatagal pa rin so. Eh, nakita mo dito si Shanks, objective gaming lang. Firing kill. Ayun! Namatay siya pero may Aegis and again. Doesn't really matter. Check mga team inventory kung nasa kanya pa rin ito. Nawawala. Nawawala yung yung focus or pag namatay ka. Balance. Hindi naman siya on air. Hindi naman siya off. So, mukhang mamamatay si Bayabas dito. Pero hindi. Napakaraming kaibigan dito. Ayun! Binangga. Raging Potato. Pero yung call down tinamaan dito si Gio. So, ano magagawin namin Mineski dito? Sa tingin ko, hahabol pa ako dito, mga kaibigan. Wala nang Aegis. Wala na sila mga mana. Sa tingin ko, kailangan nila humabol dito. May blink ba siya? Wala siyang blink. Jogging Dota. Jogging Dota. Inuna niya yung Mega eh. Oo, di wow. Pero ito, alam mo, natutuwa din ako sa ginawa ng Mineski. They lost the tower.
Pero naramdaman ko yung ano nila eh, yung kumpiyansa. Pero ngayon, patay nito ang Shanks. Gusto ko yung tingin ko pa na ngayon eh, walang kasibis. Oo, hindi ko siya Fight. damang ngayon. This is not the Kuku show we're expecting. Naging cute show. Yes, sa tingin ko hindi nila mapapatay dito si Shanks. Pero nangangarap sa gising. Tungkat. Naku, patay tayo kay Nando. Galit na si Nando mga kaibigan. Ayun si Shanks. Nakadali pa ng power shot mga kaibigan. Pero ito, it's Nando against the world. Pero ito na mga kaibigan. Mga kaibigan, ito na. Oh, napakaganda slow motion. Pero sa tingin ko hindi ito sapat para manalo sa kanya. Pero Jules, ayun. wonderful ulti. Grabe ito mga kaibigan. Ito, Jules, nag-dash na. At nasaan yung isa? Nagtago mga kaibigan si Nawala Taz si dito. Taz. Oo. At Ito. sinira nila ang logo ng Bichi Gaming. What a Miski ako, nagulat kung saan siya napunta. Hindi ko alam. Oo. Nag-ano na po mga kaibigan, nag-shopping na si Jessie Bash, mukhang kinarpaltahan niya lang kuya mo. Naging Jessica Soho. Hindi na Jessie Bash. Sa tingin ko, hindi na tama yung aggression ni Kuko doon na napakalayo na nasa river na siya. Tinabol pa niya yung ano eh. Si Shanks doon eh. Ikaw sa tingin mo, dapat ba hinabol pa niya yun? Hindi, kaya tumalis na rin. Wala na rin magagawa. Tama na siguro yun natin safe call. Diba? Kahit paano kumbaga, kaysa maging liability the case na mabibigyan mo pa ng goal yung kalaban, might as well. So the score is now 29-10 in favor of Execration, and what a massacre this is. 19, tama ba? 19 ang lamang ng Execration dito, Mineski, ginawang bata. Parang hindi nagpunta ng Frankfurt at Tanyanyang dito yung Ineski. Oo, parang pinapakita nila. nila. Ngayon, lalo na ngayon si Bayabas, makukuha niya na yung kanyang walis tambo. So, Oo. tatingin ko anong mangyayari sa ano nito ni Jules. No? Wala, MMDA niya dito mamaya. Ang base ng Mineski, literal na wawalisin niya at nilinisin. Ayun, nakakuha, meron na palang Blink Dagger din at Gem of True Sight si Bounty Hunter. Grabing So, yaman naman. Dora-Dora na siya dito. Wala na Kaya siyang tako sa sentry dito. Now, not only lamang sila pagdating in terms of push, map control is in the hands of Execration as well. Dahil meron silang gems. So, all the detection, all the wards that Mineski can do. Oh, grabe naman yung kinabahan. Illusion lang yan, pre. Pero alam na ngayon na nandun sila sa paligid na yun. Oo, nandiyan sila sa kita-kita. Itong habol pa rin. I think yung scout, naramdaman niya. Nandito yun. Grabe ka naman, Bimbo. Easy ka lang. Easy mo lang naman. Pero sa tingin ko, na-gets na ng Execution yung mo. Nag-group up sila dito. Kasi hindi naman manganga si Raging Potato doon na mag-i-skill ng illusion. Oo. Hindi, wala lang. Cute lang. Cute lang. Sabi, gusto ko mag-spell. Bakit ba? Pero mga Shank, destroy the tower again. Tier 3s are in danger. The only tier 2s remaining para sa Gigabyte Mineski is yung nasa bottom lane. Pati nga nun kung ilan ng buhay, baka naman hindi, fresh. Fresh from the bat pa. Oo, kaya pwede pang Pero gusto ko yung pinapakita dito ng Execution. Which is, sa tingin ko dito, kailangan na ng Mineski na mag-smoke gang. Ngayon, hindi nila binibigay yung opportunity nila. Dikit-dikit sila, sama-sama sila. kaya nga. Objective gaming lang sila dito, which is taking tier 2s. Kumbaga chill gaming lang. At doon sa mga nagsasabi na parang baka naman daw throw gaming, parang naman yun naman dinidiscount yung laro ng Execration. I think, parang kaya nangyayari to. Kaya ang Mineski, hindi dahil sa Mineski, kundi dahil sa kung paano maglaro ng Execration ngayon. Very much on point. Lahat ng gusto nilang mangyari, nangyayari. At ginagawa nila. Kung ano yung pagkupo nila sa PC nila at gusto nilang i-drop, yun yung nangyayari. Tama. Pero nag-buyback. Raging Potato, let's see if this will make a difference. At ngayon, gusto ko tuloy sanang sabihin, no Rio, no win ba para sa Gigabyte Mineski? Hindi, kahapon nanalo naman sila with Upway Gio eh. Pero- Lalo na si Gio, nag-ano pa nun. Oo, nag-SM pa. Pero ganito naman ang iniisip ko. It's Raging Replay. Kakapasok na ng Class S. And I hate to admit it, pero syempre, medyo iba. Leagues difference. Ang Gigabyte Mineski versus Raging Replay. Paano pa? Kaya kung ito, arguably one of the 3 top teams sa Pilipinas ang kalaban mo, you have to kumbaga parang take into consideration na baka naman na-outplay ang Mineski dahil wala yung isa sa kanilang mga parang 4-3. Pero it's still class S. Nga naman, ikaw na nagsabi kagapon. Oo. No excuse kapag gano'n. No excuses, tama. Walang sisihan. Diba? Bayabas mga kaibigan, sabi niya BYB. Oh, link Uy! out. Nakaamoy. Nakaamoy dito si Bayabas at nag-link out. Tama naman yun eh. Actually, he can see Raging Potato. And parang kapag hindi pa siya umalis nun, pag naglubid siya, kasi automatic lubid yun eh, since mayroong mga crepepas eh, pag nag-expect siya ng mga neutral teams. Pag nalubidan siya, tatamaan siya dito, yari siya. Hindi ko maalala kung yung Searing Chase ba tumatama sa Ibis or hindi. Pero yun na lang parang naisip niya dito ni Time. It's a good move nonetheless.
Now, don't take risks. Takbo ka agad. Oo. Kahit sa tingin mo, nakikita natin na wala namang Mineski sa malapit kay Raging Potato doon na para pinakasaan. Pero sa tingin ko kaya niyang comboin si Raging Potato doon with that avalanche toss, lalo na with Aghanim. Pag nakapag-flame guard siya, mababawasan ng konti yung damage. Yung almost 1k damage na pwedeng i-deal ni Tiny kung sakasakali maka-active siya. Nasa around na lang. Nasa mga 800-700 na kayang-kayang takasan ni Raging Potato, of course. Pero yun nga, kung nakita naman natin, invisible siya no? Toss avalanche, which is, sa tingin ko patay talaga siya. Gulat factor. Ayan, pero ito mukhang magkakaroon natin ng salubungan. Let's see, angat mo ng konti yung mapa. Scroll up, beautiful. Ayan, tingnan natin mga kapatid, mala StarCraft po na camera to. This can be, what could be the engagement that would change everything for both teams, for good or for bad. So, right now, top 3 ay nasa execution. The 5th placer is the Bounty Hunter. So, 4 heroes from execution ang nasa top 5 ng ating Pero awards. napaka-grabbing dodge yung ginawa ni Raging Potato, so wala pa nangyaring hit. Tiny, kinulungan nila, wala siyang BKB dito, so maiipit siya. Meanwhile, ito na si Nando, galit na galit with that BKB and that flak cannon. So, ayun, Mineski, nice defense pero at the cost of Jules. So, tingin ko, kaya ba nila ito? So, tingin ko, kailangan nila ibigay ito. Tiny, ito na! Naku, bang ganda ng pasok. Wala silang pakialam. Wala nang mga ulti ang Mineski dito. Wala nang Mineski. Oo, tama ka dyan. Wala nang ulti. Wala nang disruptor. Kulang sila na isa dito. Sa tingin ko, kailangan nila matras. Kaya si Bash, sinugal na yung buhay. Ito, Soul Rip, mga kaibigan. Ano bang gagawin And to my time! Pinatay na nga nila. Walang gumamit ng Dust will be used. Let's see if Minas in action cash for this one. Gio, yun, nagmintis yung avalanche ng mga kaibigan. Sino pang winalis? Patay! Grabe si MMPA, mayabas dito. Meanwhile, ito na, Raging Potato ang pag-asa ng Mineski dito, pero tingin ko hindi na kaya. Ito, Kuku, isa pang pag-asa mga kaibigan. So, Raging Potato, nag-a-assist. Tokatsu, beautiful catch! Ito na, Mayabas is invisible! Ginawa ng crystals, pero ito, wala silang detection dito. Pero ito, wala na, hindi sila nag-risky play dito. I think they are going for, PTP, professional throw player, invisible. Wala pa rin detection ng Mineski dito. Not even someone stepping up to buy detection, gem, or dust, or otherwise. Wala sa hikes. So, ano pa ang kailangan nila? Kasi sa tingin ko, nice defense by Mineski. Ano ba yung, dito natin nakita yung fight recap kung ano yung, kung magkano yung gold exchange nila. Pero sa tingin ko, kahit anong mangyari doon, sa tingin ko, win-win situation na yun sa Mineski. Kasi hindi naman sila naubos, hindi sila na team wide. Pero I think nag-force ng buyback. Mali, ako nabili ito. Beautiful. Hindi, wala lang buyback. Sorry naman. Pero ito, mamayang 31 minutes, check natin yung net worth ng Global. Para ma-confirm natin kung magkano ang kinita nila. Kukumpalan might be in danger. Andun si professional tropa. Pumasok ko na! Grabe talaga ito siya. Tinali doon sa Crepepas. Nakita mo yung galawan ni siya doon. Galawang Yongko, mga kaibigan. Oo, the patience from zone. Nakita mo, nagantay si Nagantay si PTV. Sabi niya, easy lang tayo. Easy lang. Nasa atin ang laro. Nag-track ba yun? Nakalimutan natin. Oo, nakita ko nag-track. So easy man na naman po. Para sa execution, I think meron nanganganik rin si Meron lang siyang crystal. si Wind Ranger. Ano nang binuo niya? Crystalist din ba? Yeah. Yan na nga. BKB, Blink Dagger, oh my goodness. So, check natin yung network. Yun, no? Grabe network. Nakikita nyo naman, insurmountable money. Paano ka bababa dyan? Mm-hmm. Pakit na tayo ng Mount Apo mga kaibigan. 25k net worth advantage. And yung XP. Yung XP na lang, patingin, pinabalik lang dito si Nando Tekko. Yung gagawin niyo walang pakalam. 25k net worth ay XP advantage. Blinkin! So, Sige mo! Tumayo siya mga kaibigan. Hindi siya nakapag ito na ulti. Nice ulti by Jules, by the way. Pero ito, Wasak na yung racks. Wasak na may cage racks. so ito, nakikita naman natin dito yung objective gaming ni Shanks. Just creating some space. Itong the rest of execution. BKB na si Bayabas. Tatakbo Hindi nila kaya. Ako, nakulong ang po yung Mabayabas. Umikot ng konti. Hinahabol siya ng BG Gaming dito. Medyo kumahan na natin yung BG. Tumali ni BC Gaming, may logo na eh. Pero sa tingin ko dito, pag-asa dito ng Mineski, yung Tonkatsu Gaming dito ni Potato. Sa tingin ko, ang laki na nakakabigay na ng damage dito eh. Ito, pero napakamali ata yung dito. Ayun. Spider-Man. Ako agad. Pero, wala eh. Ano sa tingin mo kailangan gawin ng Mineski dito? Pwede silang kumuha ng Roshan. Ang problema, the map control is not in their favor. Kailangan nilang i-push out yung lanes. And at least remove some wards. Kaya ngayon, alam ko ang Mineski, they are aware. Well aware na maraming wards sa mapa. Lalo na, kanina pa nasa side na to eh. Kaya nga, nagkakapi na dyan yung mga koya natin. So, panahon na to. Ops. Anong naman masasabi mo dito, Kuya Denki? Kasi nga, new meta yan. Pag na-track ako, guys, mag-i-smoke tayo. Kung hindi nila alam nun,
So ayun, nakita nila dito, nahalata nila natin si top player. Pero kung mamapatay nila to, gem, a free gem, pero dito natin kung mahahabol nila dito si top player. Ayun na, Mahabol mukhang nga mahabol nila. mga kaibigan sa data. Pero, grabe ka! Grabe talaga to si Jans, mga kaibigan. Galawang Yoko. Pinalo, Pati si Kuko pa dito. Pero napakagandang S dito ni kaibigan Jun. Pero, nagawa ang Winter's combo. Curse! Grabe talaga, Winter's Curse ay na-call down mga kaibigan. Call, ay curse into call na COC. Grabe ang pinapakita dito, international play coming Yeah. from Execution. So, is a Roshan or it's a tier 3? So, they are signaling for tier 3. So, sure na to, it's a tier 3. Oo, definitely it's a push coming in from Execution and Mineski nawawala. Nawawala sila sa tempo, mga Oo, literal na nawawala sila ngayon. So, patay. Dalawa na titira si Tusk at saka si Queen of Nalam natin wala na ba magagawa laban sa Gigantic Bato, sa Healing Conqueror at saka kay Lasal Green Archer. Grabe lasal Green Archer. to. Kaya nga, Ako comment ko yun. commended. Nakita mo yun, yung dalawang core ng Mineski na kailangan talagang Itali. Na Italy, na lupit. And come on, GG mula kay Jules. And game number 1 will be going towards Execration. And what a class is this is? Is this the downfall of the champions? Grabe mga kaibigan. Oo. Best of 3 pa naman. Pero oh, how the mighty has fallen. Grabe, hindi natin lahat ina-expect na ganitong klaseng performance ang gagawin ng Mineski. And Execration was playing on point. Sobrang lupit na kanyang performance with that